Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga worshipers natin on-site. Welcome to each one of you. Meron ding ilang nasa itaas. At syempre, dun po sa mga online. So on-site and online, anuman po ang ating medium ng pananambahan, welcome po kayo sa ating 3 p.m. service. Ako po si Pastor Emer. At ikinagagalak ko po at isang pribilehiyo sa akin na maatasan na ipagpatuloy ang ating serye ng pag-aaral sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 6. By the way, ito po ay base sa ating tema, A Church Built on Biblical Bedrock. At ang titulo, ang title po ng mensahe natin, sa hapong ito ay pinamagatang 7 kadahilanan sa ating pagiging isa. 7 kadahilanan sa ating pagiging isa. 7 reasons why we should be one. Ito po ay base sa 3 verses lamang na binasa sa atin ng ating presider. Marami nag-iisip, no? Uy, 3 verses lang. Maigsi ang sermon. Pangalawa, 3 points lang tayo. Tignan po ninyo sa inyong outline. Meron pong 3 subpoints doon po sa first 2 points. Kaya, ang mahalaga po rito ay enjoy po natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Ito man po ay maigsi, ito man po ay mahaba. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang pagkain po ng ating kaluluwa. Kaya niya po basahin ko muli ang teksto natin sa ating pong sariling wika. Ito po ay base sa Magandang Balita Biblia, Epeso 4:4 hanggang 6. May iisang katawan at iisang spiritu. Kung paanong may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang mensahe sa hapong ito ay base po sa mensahe sa ating English worship service kaninang umaga na pinangunahan po ng ating mahal na pastor BJ Sebastian. At tamang-tama, ang topic natin ay unity. Ganon din po ang paraan ng pagmimensahe. Iisa lang po ang mensahe namin sa 2 magkaibang wika. Siya po sa Ingles, ako naman po sa Tagalog. Samahan niyo po ako sa pananalangin upang hingin ang gabay ng ating Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Aming iisang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo upang pag-isahin po ninyo ang aming espiritu, ang aming isip, ang aming puso, tungo sa inyong iisang mensahe sa hapong ito. Bigyan niyo po kami ng puso na bukas upang tanggapin ang inyong salita. At ito po ay aming sundin ng buo sa aming kalooban. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ba ang konteksto ng ating mensahe sa ngayon? Ito po ba ay napapanahon? Meron po akong medical at political na konteksto. Ang medical ay hindi po ba alam natin na meron po tayong dinaranas sa kasalukuyan na pandemya. At political, kasi malapit na po ang halalan. So anong kinalaman ng mensahe natin ng pagkakaisa o pagiging isa sa 2 kontekstong ito? Hindi po ba sa panahon ng pandemya ang mananampalataya ay nagkakahati-hati?
Sa panong paraan? Meron pong naniniwala sa bakuna, meron namang hindi. Yung iba nga po nagtatampo bakit ba hindi kami makapasok dyan sa simbahan na yan? Kasi hindi kami bakunado. Ayan. May mga ganyan pong lumalabas ngayon, no? Yung pangalawa naman po ay sa halalan. Meron pong nag-i-endorso, hindi po tayo yun, no? Ng mga simbahan, ng kandidato. At meron naman po na hindi po ito pinapayagan. Nag-i-endorso ng prinsipyo, pero hindi ng kandidato. Ngayon, anong konteksto ng talata? Anong kinalaman ng sitwasyon natin ngayon sa sitwasyon ng unang siglo, na kung saan sinulat ito ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso? Ang konteksto po nito ay persecution. May pandemya tayo ngayon, meron naman silang persecution. Pareho kung titignan natin, hindi ka maaaring lumabas sapagkat may peligro. Noong unang siglo, ang peligro ay maaari kang makulong at ipapatay. Kaya ikaw ay magkukulong sa bahay. Ang konteksto naman natin ngayon, mahirap lumabas sapagkat may peligro. Ang tao ay baka carrier ng virus, mahawaan ka at dalhin mo ito sa bahay. At yung mga matatanda at bata na ayaw lumabas ay maaari ring mahawaan. Ito pong dahilan kung bakit tumaas po ang kaso natin noon mula sa panahon ng Delta at lalong-lalo na sa panahon ng Omicron variant. So makikita po natin na maaaring mangusap ang Diyos kahit po sa sitwasyon natin ngayon. Ang persecution ng unang siglo ay matindi. Sa katunayan, ang mga talata, bago po yung binasa kanina sa atin, versikulo 4 hanggang 6, meron pong verses 1 to 3. Di po ba? Sa verses 1 to 3, makikita ninyo ron ang mga ganitong salita. Ang sabi ni Pablo, kaya ako na isang bilanggo. Kaya po siya na bilanggo dahil po sa Panginoong Hesus, sa pangangaral ng salita niya. Ito po isang halimbawa ng persecution. So, si Pablo ay under house arrest. At ang sabi po niya rito, nakikiusap ako sa inyo. So sumusulat siya doon sa mga mananampalataya sa Efeso. Ang sabi niya, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, matyaga, mapagparaya. Dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. At yung verse 3, para po itong bisagra, no, na nagdudugtong sa first two verses at doon sa talatang binasa po natin kanina. Ang sabi niya, makinig po kayo, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So ang tema po sa verses 1 to 3 ay dala-dala hanggang sa versikulo 4 hanggang 6. Na kung saan ito po'y tumutukoy sa pagkakaisa o pagiging isa ng mananampalataya. Ano pong nilalaman ng talata? Ang pangunahing kaisipan na nais ko po ibahagi sa inyo sa hapong ito. Ito po ang mensahe sa isang pangungusap. Makalimutan niyo na po lahat. Huwag lang po ito. Pag tinanong po kayo ng inyong mga mahal sa buhay sa bahay, anong napakinggan ng mensahe? Ito po yun, sabihin niyo po sa kanila. Ang pagkakaisa ng tatlong persona sa iisang Diyos, ang batayan ng pagkakaisa ng tunay na iglesia. Ang pagkakaisa ng tatlong persona sa iisang Diyos, ang batayan ng pagkakaisa ng tunay na iglesia. Pag ginamit ko pong salitang iglesia, hindi po ako tumutukoy doon sa pangalan ng isang sekta. Ito po ay iglesia sa Biblia, ang church, na sa wikang Griego, ecclesia, kung saan kinuha po ng grupo na yon yung iglesia. So ang tinutukoy ko po rito ay ang biblical na iglesia. Sa English po, the unity of our triune God is the basis of the unity of the true church. The unity of our triune God is the basis of the unity of the true church.
isa pong basihan ng ating pong sermon in one sentence, no? Ito pong ating main idea ay sa John 17 verse 11. Ito po yung basihan ng pagkakaisa ng pananampalataya, yung pagkakaisa ng Godhead. Pakinggan po ninyo yung panalangin ni Jesus para sa kanyang mga disipulo sa John 17. Verse 11. Amang banal, nananalangin dito si Jesus. Ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila maging isa. Di po ba akma-akma? Pinapakita dito kung ang Diyos ay iisa, dapat ang kanyang katawan, ang iglesia, ay iisa din. Yun po yung punto ng nais po nating pag-aralan at ituro sa hapong ito. Kung titignan po ninyo ang versikulo 4 at 6, mabibilang ninyo kung ilang ulit binanggit ang salitang iisa or one sa Ingles. Ilang beses po? 7. 7 times ginamit po. At ang 7 po sa Biblia ay numero ng Diyos ng perfection. So it's a perfect number. Kaya wala po tayong magagawa, kaya 7 points po tayo ngayon, no? Or 7 reasons. Sisikapin ko po na mabigay ang buod ng mensahe upang ito po ay maintindihan po ng bawat isa, no? At maisabuhay po natin kung anong naisabihin ng Panginoon sa 3 bersikulo na ito. Excuse me. At makikita din po natin sa 3 verses na inilalarawan po doon ang Trinity. Ang Trinity po ay wala sa Biblia. Pero napakaganda ng salitang Trinity. Kombinasyon ng 3 at unity. Di po ba? 3, unity. Trinity. 3 persona, iisang Diyos. Kaya lang po, nagsimula po tayo sa verse 4 sa Holy Spirit, God the Holy Spirit, sumunod, God the Son, Jesus Christ, at kahuli-hulihan, God the Father. Napansin po ninyo, reverse, no? At may layunin si Pablo kung bakit po niya ito ginawa. Ngayon, ito po ang tanong ko po sa bawat isa na sasagutin po natin. Bakit ba kailangan sikapin nating mapanatili ang pagiging isa ng iglesia, ng ating simbahan? Ito po ang 7 kadahilanan. Handa na po ba kayo sa 7 reasons? Ang una po ay, ang unang kadahilanan, dapat tayo maging isa dahil tayo ay iisang iglesia. Ulitin ko po yun, no? Dapat tayong maging isa dahil tayo ay iisang iglesia na may iisang espiritu. At ang espiritu po na tinutukoy dito ay ang banal na espiritu. In English, the first reason is we are one church. Iisa po tayong iglesia. Versikulo 4a. Ang nakasaad po ron ay may iisang katawan. So, makikita po ninyo ron na iglesia o simbahan ay equivalent sa katawan. Ang simbahan po ay katawan ni Kristo. Samantalang si Kristo ang ulo ng iglesia o ulo ng simbahan. Hindi po ba tayo po ay may isang espiritu, small s? Hindi po ba? At kung may isang espiritu tayo, meron tayo dapat isang katawan. Eh bakit may isang Holy Spirit, pero ang daming bodies? Hindi po ba hindi siya logical? Ang point ni Pablo rito, may iisang espiritu, capital S. Dapat may iisang body. Hindi siya dapat watak-watak o hati-hati. Ito pong dahilan kung bakit po siya sumulat sa kanila upang mapanatili ang pagkakaisa na iglesia sa Efeso. So marami pong house churches sa Ephesus. At sila po ay
marami po sa kanila mga hintil na nanggaling po sa iba-ibang walks of life. Iba-iba po ang background nila. Iba-iba ang kultura, ang kaugalian. Subalit, ang pagkakaisa po ay posible. Kung si Kristo ay nasa puso ng bawat isa sa kanila. Ngayon po sa unang Korinto 12:12, makikita po natin dito na kung saan ginamit ni Pablo, ito po ay sulat naman niya sa mga iglesia sa Korinto, ang salitang katawan. So maganda po illustration when we think about the church, yung body. Kasi our body has many parts eh. Ganon din po sa simbahan, no? Marami pong bahagi ang iisang simbahan. At hindi po pwedeng pare-parehong bahagi. Kung hindi, hindi na po yung katawan. Kasi ang katawan ay may iba't ibang bahagi. At pag pare-parehong bahagi, hindi na po yan isang katawan. Hindi po ba? Ang sabi ni Pablo, 1 Corinto 12:12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Talon po tayo sa 27. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So nakita po natin dito ang isang iglesia ay tumutukoy po sa iisang katawan. At ang iisang katawan na to ay may iisang spirito. Dapat po nagkakaisa sila. Ang tanong po ngayon kaya lang, bakit meron tayong isang spirito? Bakit kahit meron tayong isang spirito, ang katawan o ang iglesia ay marami at hati-hati sa panahon natin ngayon? Ano po sa tingin niyo ang sagot? Una po ay ang denominationalism. Denominationalismo. Ito po ay pagkakawatak-watak ng simbahan sa pamamagitan ng iba't ibang denominasyon. So kung pera po, may denomination. Kaya minsan pag nag-fill out ako, no? Denomination. Ano kaya tinutukoy dito? 1,500? Hindi po ba? Ganon yung ginawa. Binabahabahagi ang iisang simbahan. At ang tinutukoy pong simbahan dito, Universal Church, the Unseen Church. Na kung saan, isa lang po tayo sa napapabilang doon, no? Buong simbahan po to sa buong mundo. At kung ilan yun, ganun din po karami ang pagkakabahabahagi. Panahon ni Pablo, meron na pong disunity. Panahon po natin ngayon, ika-21 siglo, ganun pa din. Isipin po ninyo, ang Baptist churches, ang daming klase. Meron pong Bible Bap, may Funda Bap, meron pong First Baptist. Naghahanap ako kung may Second Baptist At meron pong pinakasikat sa lahat, John the Baptist. No? Yan po, biblical po yan. At isa pa hong malaki, opposite noon, Pentecostal. Ang dami po, no? Ang malalaki doon, JIL, Foursquare, name them. Ang dami pong pagkakahiwa-hiwalay. Hindi po ba? Bukod doon, meron pa hong iba-ibang pananaw pagdating sa pagsamba. Merong naniniwala na tradisyonal lang dapat ang mga aawitin, himno. Meron naman po, contemporary dapat. Ayan. Interpretation ng scripture, iba-iba din po. Meron ding naniniwala na ang manifestation ng Holy Spirit ay through speaking in tongues. Meron pong hindi, no? At yung methods of evangelism, nagkakaiba rin po. Merong naniniwala sa 4 spiritual laws. Meron naman po evangelism explosion. At iba-iba pa hong paraan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Wala naman pong problema doon, basta hindi po nagkakahiwa-hiwalay sana. At church organization, may naniniwala ang church organization dapat congregational. Isa po tayo doon. Meron na magsasabi, hindi Presbyterian. Dapat ang mga elders ang nag-govern, chosen ones among the congregation. At maraming points of theology. May Reformed,
At meron pong free grace theology. Paki-google na lang po ano yung free grace. No? Ito po yung mga nananaig ngayon, no? Na mga theologies, mga usap-usapin online. Ito pong dalawang ito, no? Reformed, saka free grace theology. Bukod po sa denominationalism o denominationalismo, meron pa hong mga personal na bagay. Ito po yung personality conflicts sa simbahan, yung mga malalakas ang dating. Narinig niyo na po yung KMKS? Ito po yung kala mo kung sino. Yan. Parang sila yung may-ari ng simbahan. Yan. Kaya ang simbahan po ay nagkakawatak-watak dahil sa mga ganong klaseng personalidad. Meron din pong relationship breakdowns. Tampuhan. So, nagtampo sa CF Church na to, maya-maya nandun na sa kabilang CF Church. At yung nasa kanila naman, pumupunta dito sa atin. Kaya tinatanong namin, bakit po kayo magpapamiyembro sa GCF? Samantalang galing sila sa sister church natin. Tampuhan po kasi. Different lifestyle. So meron po sa simbahan, in general, grabe gumamit ng church budget. Meron naman sobrang tipid. Yeah. Income inequality, may upper class, saka lower class conflict. At generational misunderstanding. So yung matatanda, hindi maintindihan yung kabataan. Kaya napakalago po sa simbahan po natin, no? Yung pong intergenerational discipleship ay suportahan po natin. Ito po yung paraan para yung generational misunderstandings ng mga matatanda at ng kabataan ay magkaroon po ng tulay, magkaisa, na kung saan yung may edad at may mga karanasan, ipasa nila sa mga kabataan na susunod na liderato, tagapaguna ng ating iglesia. Hindi po ba napakaganda nun? So ang konteksto po ng intergenerational or IGD program ng GCF ay sa simbahan at ganun din po sa bahay. Yung sa bahay, kailangan po natin i-train yung mga anak natin sapagkat sila po isang araw ang susunod na henerasyon na magkakaroon po ng pamilya din. So simbahan at tahanan, para wala pong generational misunderstandings, mag-join po kayo ng IGD program po natin. Ngayon, sa tingin mo, ang GCF ba ay isang iglesia? Ano po sa tingin nyo? May nagbiro sa akin, GCF Inc. Oh, iglesia yung GCF. Hindi po. Ibig sabihin ng INC doon, incorporated. Ang GCF po ay iisang simbahan. Naniniwala po ako. Pero dapat pananatilihin natin ang pagiging isa natin. Bilang isang iglesia sa GCF, that's first. And then second, yung pagiging isa natin sa iba pang iglesia na nananalig kay Kristo sa Pilipinas at sa buong mundo. So kung sa atin lang po, wala na po tayong pagkakaisa o hindi natin napapanatili ito, paano pa tayo magkakaroon ng pakikiisa sa ibang iglesia ni Kristo o iglesia ng Panginoon sa Pilipinas at sa ibang mundo? Hindi po ba? Kaya napakaganda po ng mensaheng ito, paalala po sa bawat isa sa atin. Kaya lang, may iba pa hong kadahilanan. No? Pangalawang kadahilanan, tayo ay naging isa sa isang iglesia dahil tayo ay ibinilang. Nino? Ng iisang espiritu. Ang espiritu po rito ay ang Diyos Espiritu Santo. In English, we are included by one Spirit. Makikita natin to sa versikulo 4b. Nakalagay po ron, at iisang Espiritu. Pag titignan po natin sa 1 Corinto 12:13, mababasa po natin ang mga ganitong salita ni Pablo. Tayong lahat ay binautismuan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. So anong ibig sabihin po nito? Tayo ay naging isang iglesia dahil sa iisang Espiritu. Siya ang naglagay sa iyo at sa akin sa iisang simbahan. Yun po ang katungkulan niya sa Godhead.
Sang-ayon dito sa talatang ito. Tayo ay nasa isang iglesia dahil ibinilang. Isinama tayo ng banal na spirito. Kailan? Noong nag-pray receive tayo. Nag-pray to receive kay Jesus Christ. Yan. Tayo po ay nasama. At pagkatapos po noon, nag-indwell. Tumira sa atin ang Santong Espiritu. Sumunod, ni-regenerate tayo. Binago tayo. At ito po ang kailangan po natin gawin bawat araw. Para maging instrumento tayo ng pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. Kailangan po natin bawat araw mapuspos ng Santong Espiritu. Nangyayari po ito kung tayo po ay nagkukumpisa ng kasalanan natin. We exhale sin. Narinig niyo na po yung spiritual breathing. We exhale sin and then we inhale God's forgiveness. Every time we commit sin, gawin po natin yan. At tayo po ay mapupuspos ng banal na spirito. Hindi na po natin kailangan mag-speaking in tongues. Ang kailangan lang po natin ay kontrolado tayo ng spirito. Upang sa ganon, maihahadya tayo, mailalayo tayo sa tukso ng kalaban na kung saan binubuyo niya ang simbahan na mag-away-away. Sapagkat dito ay magtatagumpay siya. Yun ang akala po niya. So wag po tayo magpapadala po sa pagbubuyo ng kalaban. Tandaan po natin, ang kapangyarihan para mapapanatili ang pagkakaisa ay nasa Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan po tayong sa bawat araw ng buhay natin, sikapin natin mapuspos ng banal na Espiritu. Nasabi ko na po sa inyo spiritual breathing, no? At pag gagawin po natin ito, tayo po ay magiging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa. Hindi lang po sa GCF, no? Kundi sa lahat ng simbahan at sa buong kaharian ng Panginoon dito po sa lupa. Tanong, ikaw ba ay binilang na ng banal na Espiritu? Ikaw ba ay ibinilang na ng banal na Espiritu? Kung oo, dapat ay isa ka sa nagpapanatili ng pagiging isa ng iglesia. Hindi po ba? Kung ikaw ay binilang na. Kung hindi pa, tanggapin mo si Jesus. Pagsisihan mong kasalanan mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. At isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Tandaan po ninyo, ang Espiritu mananahan sa inyo. Babaguhin niya kayo. At kung kayo magkasala, humingi kayo ng tawad, pupuspusin niya kayo. At kailanman ay hindi kayo magiging instrumento ng pagkakahati-hati o pagkakagulo sa simbahan natin. So yun pong hamon ko po sa inyo. Maaari niyo po akong lapitan. Kung gusto po ninyong malaman, paano mapabilang sa iisang katawan ng ating Panginoon. Pangatlo po, nakadahilanan, nang tayo ay binilang sa isang iglesia, tayo ay tinatakan para sa isang hinaharap. Nino? Ng iisang spirito. Ang banal na spirito. Alam niyo po siguring tatak, no? Tinatatakan ng unang panahon ang mga tupa ng may-ari. Para kung sila man ay may halo sa ibang mga hayop, alam nila kung sino ang sa kanila. At bukod pa ho dyan, ang pagkakatatak sa atin ay para po sa hinaharap. Now, we are sealed for one future. Sabi sa versikulo 4c, kung paanong may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. So tinatakan po tayo para sa isang pag-asa na yon na mangyayari pa lang sa hinaharap. Pasinin po ninyo, Efeso 1:13 hanggang 14. Babasahin po natin ang ilang mga salita lang doon, no? Dahil mahaba po eh. Ang sabi sa versikulo 13, kayo ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So sealed. May tatak po tayo, no? Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat
ng pangako ng Diyos sa atin. Ang pangakong ito ay sa future pa lang natin po makakamtan. Hindi po ba ngayon may pandemya tayo? Marami nag-iisip, nasa huli na ata tayong yugto, no? Ng last days, no? Yung muling pagbabalik ng Panginoon. At lumabas na Antikristo, si Putin. Ayan, marami pong usaping ganyan, no? Noon pa man po, pinag-uusapan akala nila si Hitler. Noong una, si Nero, first century. Tapos si Hitler, ngayon naman po si Putin. Mahirap po mag-espekulasyon. Ang maganda po ay sigurado po tayo na natatakan tayo, na ibilang sa iisang simbahan ng Banal na Espiritu at natatakan. Kasi pag may tatak po tayo, sigurado po tayong kasama sa pagdating ng panahon, no, na ira-rapture para kunin ng Panginoon. Now, pagdating po sa rapture na yan, marami pong dibisyon ang mga simbahan. Meron pong naniniwala sa kung tawagin ay pre-mill. Ibig sabihin po, pre-millennium, literal na ang Panginoong Jesus ay literal po siyang mangunguna, no? Siya pong magiging parang global leader. Yan, siya pong magiging global leader. Di ba po lalabas ang Antikristo, no? At pagkatapos, ang totoong governance na galing po sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaroon po ng 1,000, 1,000 years of peace and meron pong peace at meron pong order. Unprecedented. Wala pang makakagawa ng ganong leader. So pre-mill, literal na mangyayari yun. Post-mill, hindi po literal. At meron pong amil. Ibig sabihin, wala naman talagang millennial kingdom. Yan. Pero ang paborito ko po sa lahat ay free meal. Kasi mahilig po ako sa libreng pagkain. At nung may mga maliliit pa akong anak, pro-meal. So yan po ang aking stance kung tatanungin niyo po ako. Nagbibiro lang po ako. No? Meron pang pre-tribulational views. May tribulational views pa ho. Merong pre-trib. Darating si Kristo bago ang tribulasyon. Merong mid-trib sa gitna ng 7 years of tribulation. At meron pong post-trib. Darating si Kristo sa huli. At may pang-apat pa ho bago ito. Pwede nyo i-google. Pre-wrath. Nasa gitna siya, pero hindi po siya mid-trib. No? Pre-wrath. Re-rescue ng Panginoon ang kanyang bayan, ang kanyang people, bago ibuhos ang wrath niya to those who don't belong to Him. Yan po yung pang-apat. So, saan po ba nagkakaisang iglesia ngayon? Tayo po bilang isang simbahan ay naniniwala sa pre-tribulationalism. Pero kung pagkakaisa-isay ng simbahan, anong paniniwala nila? Lahat po tayo nagkakaisa. Darating si Kristo. Yun yung maliwanag, no? Anytime He will come, so we have to be ready. Hindi po ba? Doon po tayo nagkakaisa. At ang mahalaga dito, ang Banal na Espiritu, no? Tinatakan tayo. We belong to Him. And we are secured. Our future is secured. So that when the day comes, we will be with Him for eternity. Sa ngayon, medyo hindi pa ho ganun ka-clear. Pero darating yung time, ito po ay magiging malinaw, no, sa atin. Tanong, ikaw ba ay tinatakan na para sa isang hinaharap? Ikaw ba ay tinatakan na para sa isang hinaharap? Kung oo, dapat ipakita mo na ikaw ay nakatuon sa iisang pag-asa. Sa kabila ng pandemya na dinaranas natin ngayon. So kung totoong tinatakan ka na, dapat makita ito. Hindi po tayo nabubuhay sa fear. Naku, tapos na yung Omicron. May bago variant, Delta saka Omicron. Ang tawag po ay Deltacron. No? Ano na naman kaya ito? Kahit na ano pang variants ang dumating na mas malala pa sa Delta. Dahil meron po tayong secured, no? We are sealed by the Holy Spirit.
at secured yung ating future, hindi po tayo matatakot. Tandaan po natin ang pangako ni Kristo sa Mateo 28:20. Alam niyo po yung Great Commission. Iniisip ko, wala na si Kristo eh. Ba't sinabi niya, "And surely I will be with you always." Posible siya dahil sa kanyang Espiritu. Ang banal na Espiritu. So nung sinabi niya, "Ako'y laging kasama ninyo." Di ba sabi niya, "Kayo'y humayo." Alam niyo po yung Great Commission, no? Ang dulo noon, "Surely I will be with you always." How? Through the Holy Spirit. Ako'y laging kasama ninyo. Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan ng panahon. So secured yung ating future. Dahil kabilang tayo sa isang iglesia at tayo ay tinatakan ng banal na Espiritu. Pang-apat na kadahilanan, dapat tayo maging isa dahil tayo ay may isang tagapagligtas. Kanino? Sa iisang Panginoon. At ito po ay ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. We have one Savior. Ang sabi po sa versikulo 5a, may iisang Panginoon. Tandaan po natin na ang pagpapabilang ng banal na Espiritu, ang pagtatatak ng banal na Espiritu ay posible lamang dahil sa pagliligtas ni Kristo. At ang pagliligtas ni Kristo ay naging posible lamang dahil po may pagtutubos. Kung hindi ho tayo natubos sa ating kasalanan, hindi ho tayo mapapabilang at hindi rin ho tayo matatatakan. So, may kaugnayan po ang mga katungkulan na to ng Godhead. So, dahil po sa Panginoong Hesus, tayo po ay nagkaroon po ng kaligtasan sapagkat siya po ang ating tagapagligtas. Ngayon, trabaho po ng tagapagligtas ang pagiging tagapamagitan. Sa ating pong bansa, ang pamamagitan o mediator ay marami. Mediator si Jesus Christ. Meron pa siyang co-mediatrix, ang nanay niya, si Maria. At bukod pa huron, meron pang patron saints. Kaya dahilan po kung bakit may piyesta tayo, no? Alay sa mga patron, hindi po ba? Kasi, pag nanalangin tayo sa kanila, makakarating ito sa Diyos. Hindi po ba sa panliligaw, mahilig po tayo sa mediator, papadaanin. No? Ayaw idirekta sa babae, gagamit ng mediator. Tila baga, pagdating sa kultura po natin, o sa reliyon, ganun din. No? Lumalapit pa po tayo sa patron, o kay Maria, para makarating sa Diyos. Ang sabi po sa Biblia, unang Timoteo 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos. Sino po yon? At sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Wala na po iba. Isa lang po, no? Kasi siya lang ang tagapagligtas eh. Ang katangian ng isang mediator, dapat God-man siya. We honor Mary, but Mary is not God-woman. Hindi po siya Diyos at hindi rin po siya, siya po ay tao lamang at hindi siya Diyos. Si Kristo, 100% God, 100% man. Kaya siya yung perfect na mediator between God and man. Kasi God-man siya. Kasi siya po yung tumpak na para po doon sa Godhead. Sakto sa kanyang nature. Kasi siya lang po ang may human nature. Ang Holy Spirit, wala pong human nature. Ang God the Father, wala rin. Siya lang po. Unique, no? At ginawa po niya ito, no, bilang pagpapakita ng true humility. Sinasaad po sa Pilipos 2, hindi po ba? Ni Paul, no? Yung totoong pagpapakababa po niya nung ikinabit sa kanyang pagka-Diyos ang pagkatao po natin upang tayo po ay matubos sa ating kasalanan. Kaya dapat ibigay yung what is due to Him. Siya lang po dapat ang maging tagapamagitan natin. Wala nang iba. Mga Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ang tinutukoy dito ay si Kristo. Sapagkat wala pang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Tanong, ikaw ba ay meron ng iisang tagapagligtas? Pastor, naniniwala naman ako kay Kristo eh. Pero, naniniwala din ako na kailangan may good works tayo. Yan.
Kailangan may religion tayo. Kailangan meron tayong filosofiya. Hindi ho yun pwede. Kasi kung meron kang dalawang bangka, yung isa may butas, yung isang wala, yung walang butas, yun yung si Kristo, no? Yung kabila, yung mga gawa mo na hindi perfect, di ka niya kaya ligtas. Anong pwede mangyari sa'yo? Ma-out of balance ka, di po ba? Pag dalawa, dapat iisa lang. Punta ka doon sa iisa na sigurado, yung walang butas. Naintindihan niyo po siguro illustration ko, no? Pumunta ka doon sa totoong makapagligtas sa'yo. At ito'y walang iba kung hindi si Kristo lamang. Ang sabi po sa Gawa 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Hindi po ba? Ilagak niyo po ang iyong pagtitiwala sa Kanya lamang. Bitiwan ang mga bagay na hindi makakapagligtas sa iyo. Pagtanungin mo sarili mo, kaya ka ba iligtas na mabuting gawa mo? Anong sagot mo? Kaya ka ba iligtas ng reliyon mo? Hindi ba hindi tayo makasagot? Kaya ka ba iligtas ni Kristo? Opo. Yan, sigurado tayo kasi yun ang totoo. Ilayo na po natin ang ating atensyon sa mga bagay na hindi totoong makakapagligtas sa atin. At ituon natin sa iisang tagapagligtas lamang. Ikalima, panglimang kadahilanan. Dapat tayo maging isa dahil tayo ay may iisang daan. Kanino? Sa ating Panginoon, ang Diyos Anak. In English, we have one way to Him. Sangayon po sa versikulo 5b, iisang pananampalataya. Hindi po ba maliwanag po sa atin ng 1:14-6? Ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Walang sino man makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Bilang tagapagligtas, siya rin po ang ating daan. Magkakonekta po yung dalawang iyon. Ngayon, dahil may isang Panginoon tayo at iisang daan, ito po ay sa pamamagitan lamang ng iisang pananampalataya sa Kanya. So ulitin ko po yun, no? May isang Panginoon tayo, si Jesus, at may isang daan tayo patungo sa Ama, si Jesus. Para makapunta tayo sa Ama, kailangan natin si Jesus. At para mailagak natin ang ating pagtitiwala kay Jesus, kailangan po natin ng iisang pananampalataya. So yun po, magkakabit lahat yon. One Lord, one faith. And because of this Lord, meron po tayong one way to the Father through Jesus Christ. Dalawang bagay pong kailangan tignan po natin pag pinag-usapan po natin ng one faith. Meron pong kung tawagin ay subjective faith at objective faith. Ano yung subjective faith? Yung ilagak natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. That's personal. Yung objective ay magtiwala tayo sa Kanyang salita. Yun po ay nakasaad sa banal na kasulatan. No? Kailangan po yun balanse. Hindi po ba? Kasi yung pagtitiwala natin sa Panginoon, kaya po natin nalaman yon dahil sa Biblia. So meron po tayong subjective faith, put your faith in Jesus Christ, at meron po tayong objective faith. Magtiwala po tayo sa sinasaad na katotohanan sa Biblia at mga katuruan patungkol kay Kristo. Na siya pong ginagawa po natin ngayon para po ito po ay balanse. Tanong, ikaw ba ay meron ng iisang daan sa Ama? Ikaw ba ay may iisang daan na sa Ama? Kung marami kang daan, hindi pwede yon. Wala nang iba pang daan. Hindi rin pwede ang dating daan. Isa lamang ang ating daan. Siya ang ating iisang Panginoong Jesus. Piliin mo nawa ngayon din si Jesus na iisang daan lamang patungo sa iba at wala nang iba. Pang-anim, dapat tayo ay maging isa dahil tayo ay may iisang pagkakakilanlan, identity. Kanino? Sa iisang Panginoon, ang Diyos Anak. In English, we have one identification with Him.
Ang sabi sa versikulo 5c, at iisang bautismo. Sino po sa inyo rito ang nabaptize na, nabautismoan dito po sa GCF? Yan. So, yan. Marami po sa inyo maintindihan ang sasabihin ko. Pero doon sa mga hindi pa, nais ko ipaintindi po sa inyo para isang araw, sa tamang panahon, magpabautismo din po kayo. At pag-pray po ninyo, no? Kasi magkakabit yun eh. Maging miyembro. Iniimbitahan po namin kayo maging miyembro dito po sa GCF. So pag kayo po binautismon dito, automatically kayo po ay pagiging miyembro ng simbahang ito. Ano po ba basihan nun? Bakit ba napakadogmatic ng GCF kailangan lubog? Nawawalan na nga ngayon ng tubig eh. Taga-QC po ako, no? Mukhang nagrarasyon na ng tubig. Pagkagabi, sinisigurado ko nakakaipon akong tubig. Hindi po tayo nag-water baptism ngayon, hindi dahil doon, no? Kundi dahil po sa pandemya. So kung kayo po ay magpapabaptize, darating po yung panahon, nasa waiting list, no? Pag pwede na po, gagawin po natin yan. Meron po tayong baptistry sa kabilang building o perhaps sa malaking swimming pool, no? Dahil sobrang dami na po ang naghihintay. Ito po ang basihan ng ating bautismo sa pamamagitan ng lubog. At hindi po wisik at hindi rin po buhos. Pakinggan niyo po. Dahil sa simbolismo ng paglubog ng bautismo. Roma 6, 5:8, kasama po ang 11. Sapagkat kung kasama tayo ni Kristo sa iisang kamatayan katulad sa kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Versikulo 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ito po kaya po nilulubog. Parang simbolo ng burial, no? Death to sin. Di po ba? Pag dead sa sin ka, patay ka na, wala ka nang kinalaman doon, no? Tapos na. At buhay para sa Diyos, ito po ay aahon ka sa tubig, no? So pag ayaw pa magsisi, medyo tatagalan yung paglubog, no? Hanggang sa totoong magsisi, tas saka po iaahon. Nagbibiro lang po ako, no? Pero napakahalaga na bago ho tayo magpabautismo, naiintindihan natin ang simbolismo niya at kung bakit kinakailangang ilubog. Ngayon po ay, ang tanong ko po sa inyo, meron ka na bang iisang pagkakilanlan? Kung ikaw ay meron pa ring pagkakakilanlan sa iyong lumang pagkatao, isuko mo ito sa Diyos. Yung old nature, identified ka pa rin doon. Napabautismo ka na eh. Di po ba? Pag sinabi nagpabautismo ka, yung old nature mo, hindi mo nahayaang umiral. Dapat yung bago mong pagkatao, no? Suko natin to sa Panginoon. At magkaroon po tayo ng iisang pagkakilanlan sa Kanya. Sa paano paraan? Sa kamatayan sa kasalanan at buhay para sa Diyos. Death to sin and new life in Christ or in God. So inanyahan po namin kayo muli. Kung gusto niyo po magpabautismo, maaari niyo po akong lapitan at maging miyembro po ng GCF. Ikapito, dito na ho tayo magtatapos. Dapat tayo maging isa dahil tayo ay may isang pinakamakapangyarihan. Sino yun? Ang dami naman nating Diyos. Tandaan po natin, iisa lang pong ating Diyos na may 3 persona. At ang personang ito ay ang Diyos Ama. So, iisang Diyos at Ama, ang Diyos Ama. We have one sovereign. Ito po'y tumutukoy po sa Kanya. Iisang Diyos at Ama, sabi sa versikulo 6, nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Marami po nami-misinterpret na ang ating pong pinaniwalaan ay maraming Diyos. Kasi may Diyos Anak tayo, Diyos Espiritu Santo, at meron po tayong Diyos Ama. Marami po, Diyos Ama lang pinaniniwalaan nila. Pero kung titignan po ninyo sa Biblia, Deuteronomio 6:4, pakinggan mo o Israel, si Yahweh na ating Diyos, si Yahweh ay iisa lang.
Ito po yung niyayakap po nating paniniwala. Unang Timoteo 1:17. 1 Timothy 1:17, purihin natin at walhatin magpakilanman ang iisang Diyos. At ang iisang Diyos na to ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So siya po ay higit sa lahat. Kasi siya po ang kataas-taasang Diyos, ang ating Diyos Ama. Kumikilos sa lahat ng tao. Lahat ng tao, opo, sa Kanya at hindi sa Kanya. Kumikilos siya kasi sovereign siya. At pangatlo, in all, nananatili sa lahat. Ito po, sa mga pinili lang niya, hindi sa lahat. He is in all His people. Nasa sa akin siya, nasa iyo siya. At nanahan po siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu nung tinanggap natin si Jesus. Nakita niyo na po yung pagkakaisa, no? Nananahan po siya sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu nung tinanggap natin si Jesucristo. Sa akin po pagtatapos ay nais ko pong i-quote ang common po na statement na ito. No? United we stand, divided we fall. Familiar po kayo, no? United we stand, divided we fall. Ito po ang niyakap ng paniniwala ng mga Kastila kung kaya nasakop po nila ang ating bansa nung matagal na pong panahon. The Filipinos were not united. And at that time, hindi po nila iniisip na sila po ay isang bansa. So ang ginamit po na strategy ng mga Spaniards is divide and conquer. No sweat. Hindi po sila pinagpawisan. Anong ginawa nila? Alam naman po ninyong inyong Philippine history, hindi po ba? Let this be a review. Halimbawa, yung mga Bisaya ay ginamit nila upang labanan ang mga nagre-revolt sa Tagalog region. Okay? Tapos pinag-away nila ang Filipino Christians at Filipino Muslims. Yun ang ginawa nila. Walang kahirap-hirap. Nanalo po sila. At yan ang ginagamit ni Taning. Yan ang ginagamit ni Satanas ngayon. Divide and conquer para hatiin ang iisang iglesia ng Panginoon. Sa paanong paraan, Pastor? Maraming simbahan ngayon, maraming ministries, hindi po ba? Kung ilan yung ministries nila, ganon karaming churches dun sa isang church na yon. Ano ibig sabihin mo? Nagkakakompetensya sila. Yung in charge sa ganitong ministry, laban sa isang ministry na ito. Pasiklaban. Ito po tinutukoy ko po ay churches in general. Ako po ay lumaki na po sa maraming simbahan at ito po ay naobserbahan ko. At nawa po ay hindi po tayo kaisa po dito. No? Paano po natin malalaman? Ganito lang. Kung ikaw nasa ministeryo na to, growth group, Sunday school, name it, at nakita mo ibang ministry nangihina, o kaya isa sa kanila nahulog sa kasalanan, dapat naapektuhan ka. Kasi isa tayong katawan eh. Pero pag iniisip mo, ay, mga tamad talaga yung mga nandiyan, kami magaling sa ministry na ito. Watak-watak ang ating simbahan pag ganon. Pero ako po'y naniniwala, hindi po tayo ganon. No? Kung meron man sigurong iilan, yun po yung dapat po nating ayusin, kung meron man po. At ito po ang dahilan kung bakit po ang mensahe ito ay ipinahatid po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin ang ating theme song noong 25th anniversary sa mga sulat at music ni kapatid Judy Marcelo na compose ang napakagandang song na ito na inawit po natin sa ating anniversary family fellowship. We are one in spirit and in truth. We are one in spreading the good news. We are one in fellowship and being called His own to know Christ and to make Him known. May the God who gives endurance and encouragement give us all the unity we need to follow Him so that with one heart and mouth we may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Kinakanta natin ito, ginagawa ba natin? Simulan mo sa sarili mo. Sisimulan ko sa sarili ko at magkakaroon tayo ng kumpletong pagbabago
sa Iglesia ng Diyos dito sa GCF. Ngayon, dahil may isang katawan, isang spirito, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at isang Diyos at Ama. Ito ang mga kadahilanan para maging isa tayo sa Green Hills Christian Fellowship. At tatandaan po natin, ang pagkakaisa ng tatlong persona sa isang Diyos ang batayan ng pagkakaisa ng tunay na iglesia. Tayo po lahat ay tumayo at wawakasan po natin ang mensahe ng Diyos sa isang panalangin. Salamat aming Diyos at aming Ama sa inyong banal na salita na nagturo sa amin sa hapon na ito ng 7 kadahilanan sa aming pagiging isa. Hari nawa ay patuloy mo kaming makita na isang iglesia simula dito sa GCF at gayon din sa aming pakikisa sa iba pang lokal na iglesia ninyo dito sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo. Salamat sapagkat bilang isang iglesia, kami ay binilang ng iisa niyong Espiritu at tinatakan para sa isang hinaharap. Salamat sapagkat kami rin ay pinagkalooban ninyo ng isang tagapagligtas, isang daan sa inyo at isang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng inyong iisang anak na si Jesus. Kahuli-hulihan, salamat din dahil kami ay may isang pinakamakapangyarihan sa lahat at ito po ay kayo, na iisa naming Diyos at Ama. Nawa ang pagkakaisa ninyo bilang 3 persona sa iisang Diyos ang siyang maging batayan ng pagkakaisa namin dito sa GCF bilang tunay niyong iglesia. At ngayon tanggapin ninyo ang basbas mula sa isa nating Panginoon. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus upang sa gayon nagkakaisa kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.